Ninarate ng isang direktor ang nangyari kay Chris Aquino. Ang nasabi nga pong fame at lahat-lahat ng na-experience dito sa showbiz industry. Ano nga ba ang masasay dito ng nasabing kilalang direktor na ito na si Ronaldo C. Cabarlo? Ayon kay Ronaldo C. Cabarlo, kung totoong may binabawi ang tagumpay ng Panginoon, si Chris Aquino daw ang great example dito. Sumikat, hinangaan, yumaman bilang TV host actress. And dahil sa kanyang sariling tatak bilang primera gimmickera as Queen of All Media. To the point na pati pagkakaroon ng STD sa dating kinakasamang si Joey Marquez ay ibinulgar niya at dinramatize niya mismo on national TV sa kagustuhan niyang pag-usapan siya ng Pilipinas. Ganon at yun si Chris Aquino during her time. Enjoy na enjoy siyang sikat siya at pinag-uusapan siya lahat, even in a bad light. Gusto niyang sinasamba siya ng lahat na parang Diyos, higit sa lahat, kinamuhian din siya ng marami dahil sa kanyang kaartihan at sa dami ng nilalait niya. Minata, ipinahiya at pinagtawanan niya on national TV. Generous namang tumulong si Chris sa mga taong gusto niya lang pero lahat yon naka-broadcast. Wala siyang ibinigay o itinulong na siya lang ang nakakaalam. Kailangan malaman talaga ng buong mundo. Kailangan well-published ang anumang ginagawa niya for her own kasikatan. Regardless kung ano man yun. May masaktan man o masagasaan man siya. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ang kanyang publicity, ang kanyang kasikatan. Wala siyang reward doon mula sa langit. Di ba siya nga ang parang pagpapalain ka dapat kung tumutulong ka man, hindi na pinasasabi, dapat ikaw lang ang nakakaalam. Ang itinutulong ng kanang kamay, hindi na dapat malaman ng kaliwang kamay. Say pa nila o ika pa nila. Hindi niya kakayanin at hindi niya matatanggap na laos na siya at hindi na siya pinag-uusapan. Noong mga panahong high almighty siya at nasa tuktok siya ng lahat dahil na rin sa Mami Cory at Brother Ninoy niya na pawang mga naging presidente ng Pilipinas. Ang hindi na foresee ni Chris, hindi siya Diyos, darating at darating ang araw, matatapos at babawiin kung anong meron siya. May katapusan ng lahat, ika nga, kaya mas mabuting magpunla ng kabutihan sa puso ng kapwa, kesa sa maging makasarili, mapagmataas at puro kagagahan lamang ang mga ginagawa. Ang malungkot pa kay Chris, tinapos ang lahat sa karir niya dahil sa malubhang karamdaman na may pain o sakit talaga sa katawan na nagpapahirap sa kanya. Lahat ng dinaranas ngayong hirap ng loob at katawan ay kabaligtaran ng lahat ng mga panandaliang ligayang dinanas niya with glamour and popularity in showbiz. Noong kasikatan pa nga ni Chris, lagi niya talagang priority ang publicity gimmicks. I experienced it firsthand with her. Hindi siya matatahimik na hindi siya pinag-uusapan sa bawat sulok ng showbiz. Alam niyo ang laro niya. Magaling si Chris magpaikot ng tao, walang tatalo sa kanya sa puntong yan. Ngayon nga'y matagal na siyang nakaratay sa malubhang karamdaman. Patunay na binawi na ang magandang karir niya at kasikatan niya. Wala na siyang power sa industriyang nagpasikat sa kanya. Wala na siyang lakas, literally. Wala rin siyang maiiwing body of work, kundi ang mga halakhak niya ng panlalait, pangmamaliit at pagpapahiya ng kapwa. Ngayon ay patuloy siyang lumalaban. Blessed pa rin siya kasi marami siyang pera. Humahaba pa ang buhay niya. Kung sa isang mahirap na tao nangyari ang sakit na yan, matagal na siyang namaalam. Sayang lang ang mga pera at yaman. Chris, nabunga lahat ng kanyang pinaghirapan sa kanyang mayabong na karir sa showbiz. Sa pagpapagamot lamang napupunta at kung sakali sa katotohanan ng buhay ay sa pagpapalibing lamang sa kanya maiuwi ang lahat. Yan lagi ang aral na paulit-ulit ng sinasabi na binabaliwala ng marami. Ang dapat nating paghandaan ay ang ating eternal life. Hindi tayo dapat malunod sa mga material na bagay, kasikatan, yaman, pera at mga karangyaan. Lahat yan ay pahiram lamang at pansamantala lamang. Darating at darating ang araw ng pangbawi. Ni isa man yan, hindi natin madadala at di natin mapakikinabangan kapag tayo ay namaalam na sa mundo ito.
mas mabuting maging mabuting tao kesa maging mapagmataas dahil sa tinatamong tagumpay, yaman at kasikatan. Pero sa kabila ng lahat ng pinaggagawa ni Chris sa buhay niya, kay masama o mabuti, sino tayo para humusga? Sa Diyos lang siya haharap. Kung may dapat talaga siyang pagbayaran sa katapus-tapusan ng lahat, sa Diyos lamang talaga. Diyos lamang ang huhusga sa Kanya, hindi ang sinuman. Bagamat tapos na ang lahat ng ito, sa Panginoon, patuloy pa rin nating ipagdasal si Chris na naway gumaling siya at humaba pa ang buhay. Hindi na para sa showbiz industry, kundi para na lamang sa dalawa niyang anak at mga iba pang tunay niyang mahal at mga nagmamahal din sa Kanya.